Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang isang mainit na issue na tiyak na makakaapekto po sa hinaharap ng altcoins, lalo na kay XRP. At ang tanong ay, gusto na nga ba ni BlackRock ng XRP ETF? Pero teka, bago po tayo mag-celebrate, may babala ang isang eksperto. Ano ang totoo sa balitang ito? Paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor, lalong-lalo na sa mga ma-interest kay XRP? At maliban dito ay worth it bang mag-invest kung sakaling matuloy ito? Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng XRP ETF at bakit po ito importante. Kaya yan, para po sa mga baguhan, para sa mga baguhan po ito na hindi pa nakakaalam kung ano ang ETF. Yan, ang ETF ay Exchange Traded Fund. Yan, isa itong investment product na pwede pong i-trade sa stock exchange. Parang stock ng isang kumpanya. Kapag sinabi nating XRP ETF, ibig sabihin, isa po itong financial instrument na nakabase po sa presyo ng XRP. Pero ang twist po dito ay hindi mo siya direktang hawak or hindi mo direktang hawak sa XRP. Sa halip, ang ETF ay nagbibigay lang ng exposure sa price movement ng XRP. Parang sumasakay ka lang sa trend pero wala ka mismong sasakyan. Kaya kung ETF lang ang hawak mo, hindi mo magagamit ang tunay na purpose ng XRP, tulad po ng remittances o pagpapadala ng pera sa ibang bansa in real time, liquidity provision para sa mga DeFi platforms, staking at saka self-custody o yung ikaw mismo ang nagtatago ng iyong asset, hindi ang bangko or institution. Ngayon is sino ang nagsabi na gusto ni BlackRock ang XRP ETF? Ayon po sa isang eksperto na si Vandel Algera, siya po ang co-founder ng Black Swan Capitalist, mukhang malinaw na interesado si BlackRock sa XRP ETF. Pero may catch daw. Ang sabi niya, hindi ito dahil gusto ni BlackRock na i-promote ang crypto adoption. Ang layunin daw nito ay control at saka tubo o yung kita. Ibig sabihin ay baka gamitin lang ito ng mga institutional investors para pagkakitaan at sakupin ang market. Kung sakaling matuloy nga ito, baka ang dating decentralization ng crypto ay maibalik sa kamay ng mga malalaking players kung saan ay mga bangko, investment firms at saka hedge funds. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ng XRP ETF applications sa US? Simula pa noong October 2024 ay dumami na po ang mga kumpanyang gustong maglabas ng XRP ETF. Ilan po sa mga pangalan dito ay ang Bitwise, Grayscale, Wisdom3, 21 Shares at saka ProShares. Actually, si ProShares ay nakakuha na po ng approval. Ayan, approval para sa tatlong futures-based XRP ETF. Kabilang na po ang inverse fund na may negative 2 times exposure. Ayan. Ibig sabihin ay kumikita kapag bumabagsak ang presyo ni XRP. Si Grayscale naman ay isang malaking player sa crypto investment space. At siya po ay may hawak na $16 million sa XRP Trust na siya po ay nakipag-partner sa NYSE Arca para sa potential listing. Yan, at nandito na rin ang MEMX, isang exchange sa US kung saan ay naghain na rin ng proposal para i-list ang XRP ETF sa ilalim po ng commodity-based trust framework, katulad po ng kay Bitcoin at saka Ethereum. Ngayon ay bakit po sinasabi na iba na or tahimik na itong si BlackRock? Yan, tama po. Wala pa si BlackRock sa official list ng naghain ng XRP ETF. Pero ayon sa mga analyst, baka hinihintay lang niya ang tamang timing
lalo na ang legal clarity sa pagitan po ng Ripple at saka SEC. At bakit? Kasi noong July 2023, sinabi ng korte na si XRP ay hindi isang security. At nitong taong 2025, tuluyan nang umatras ang SEC sa kanilang appeal at nagsettle kay Ripple. Kaya mas lumuwag na ang galaw ng mga institution pagdating sa paggamit o pagpasok kay XRP. Sa ngayon ay nagsimula na po ang public comment period para sa ilang mga application. At ayon po sa Polymarket, may 80% chance na maaprubahan ito ngayong taong 2025. Ngayon ay ano naman po ang babala dito ni Ginoong Vandel Algera sa mga investors. Ayon po kay Ginoong Algera, huwag tayong basta-basta matuwa sa XRP ETF. Oo, maganda ito sa paningin ng Wall Street kasi mukhang validated na si XRP. Pero kapag ETF lang ang hawak mo, mawawala po ang tunay na gamit at freedom ng crypto. Isipin mo na lang, kung lahat ng tao ay may ETF na lang, kapag may ETF na lamang po sila, imbis na tunay na XRP, sino ang may control? Siyempre, yung mga kumpanya gaya ni BlackRock at hindi ikaw. At kapag mga institution na ang may hawak, mas madali po nilang i-manipulate ang presyo. Pwede po nilang sabay-sabay ibenta o bilhin para magkaroon po ng volatility na madalas mga small retail investors ang talo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni XRP. Para sa atin na nag-i-invest or nag-trade ng crypto or particular po kay XRP, ay may magandang side at saka delikadong side ang balitang ito. Yan, umpisan po natin sa magandang side or positive side. Kung ma-aprobahan po ang XRP ETF ay tataas ang demand. Mas maraming tao, lalo na sa mga institutional investors, ang papasok kay XRP. Posibleng tumaas din ang presyo ng XRP dahil po sa volume at mas magiging mainstream ang altcoins tulad niya. Yan. Pagdating naman po sa delikadong side or negative side, hindi mo makukuha ang buong utility ng XRP kung ETF lamang ang hawak mo. Nawawala na rin ang decentralization. Bumabalik po sa centralized financial system ito. At pagkatapos ay mas exposed ka po sa manipulation ng mga malalaking kumpanya. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay magandang sinyalis ito na unti-unting tinatanggap ng traditional finance ang mundo ng crypto. Pero dapat pa rin po tayong maging maingat. Kung gusto po nating pagkakitaan ang price movement ni XRP, baka okay po sa atin ang ETF. Pero kung ikaw po yung tipong naniniwala sa tunay na layunin ng crypto, yan po ang freedom, decentralization at saka utility, mas mabuting bumili ka pa rin ng totoong XRP at hindi po ETF. Huwag po tayong paluko sa hype, lalo na tayong mga Pinoy. Kailangan nating maging masinop, mapanuri at edukado sa ating mga crypto investment decisions. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.